Sa Luke chapter 10, magsugod ta sa verse 1, mahitungod kini sa Jesus sends out the 72 disciples. Gipadala ni Jesus ang 72 ka mga tinunan niya. O atong tan-awon unsay atong nasayran. The Lord now chose 72 other disciples and sent them ahead in pairs to all the towns and places he planned to visit. So, nagpili si Jesus o 72 ka lahi na po na tinunan o gipadala niya tag duha-duha sa tanang mga lungsod o mga dapit nga iyang gusto nga pagaadtuan. He planned to visit. So, ang place nga gusto ni Lord bisitaan, dito niya gipadalan po og iyang mga alagad. These were his instructions to them. Mauni ang mga iyang instructions. The harvest is great. Ang anihon, grabe ka dako, grabe ka luag. But the workers or the laborers are few. Apan ang mga ngani or magbubuhat pipila lamang. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Pagampo ngadto sa Ginoo nga mooy tag-iya sa anihon. Ask him to send more workers into his field. Pangayo kaniya nga magpadala siya og daghan pang mga magbubuhat sa iyang uma. Siya now go karon and remember that I am sending you out as lambs among wolves. Siya karon lakaw na mo og yung dumi nga ako tamong ipadala ingon nga mga lating karnero taliwala sa mga lobo. Don't take any money with you. Ayaw padala og kwarta nor a traveler's bag. Ayaw po padala og bag na para pang biyahe or an extra pair of sandals. Ayaw po padala og lain pa nga or extra ni mga sandalyas or sa ato pa sapatos. And don't stop to greet anyone on the road, matod pa. And don't stop to greet anyone on the road, matod pa. Na naman yung sa kuan. And then sa ASB, and greet no one on the road. Dili kuno mo undang sa pag abi-abi ay abi sa matag usa diya sa kadalanan. Okay. Sa ESB kayan greet no one on the road. Ayon na pag asa ni pag biabi sa mga katawan na sa dalan. In verse 3. Okay, verse 5. Wherever you enter someone's house, kung sulod ka mo sa usa ka panimalay, first say, may God's peace be on this house. Ang mga masudlan ninyo nga balay, mag-declare mo, sulti mo nga ang kalinaw maanaa aning panimalaya. If those who live there are peaceful, the blessing will stand. So, kung ang tagapanimalay nga inyong gisudlan, giadtuan, nga makidaiton, magdawat sa inyo ka, dili mo himaraoton, ang declaration sa panalangin nga inyong gibungat, ang kalinaw sa Ginoo, maanaa kanila, magpabilin kayod kanila. Sa ato pa, kini nga verse nagpadayag nga
ang blessing nga gi-declare sa alagad sa Ginoo sa pamilya or sa tao nga ni kuan ni dawat wala magulbul is mo abot nila. Kibalik ko na ko sa verse 6, if those who live there are peaceful, the blessing will stand. Are not if they are not if those who live there are peaceful, the blessing will stand. If they are not, the blessing will return to you. Kung dili sila maayo nga modawat inyo, ang blessing nga gi-declare dili maabot nila, but mubalik sa alagad sa Ginoo. Okay, atod pa sa verse 6, kung dito may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kani ang inyong paghinaot sa pakigdait. Kung wala ang inyong paghinaot sa pakigdait, mo balik ra kan inyo. So ang blessing nga gi-declare kung madinawaton maayo ang tao nga dangpan sa mga alagad sa Ginoo, gipadala sa Ginoo, matud pa ang blessing maabot nila. Apan kung dili sila makidaiton, dili sila madinawaton, reklamador sila, unsa pa ang blessing nga gi-declare dili mo epekto nila, dili madawat nila, mubalik ra sa mga alagad sa Ginoo nga iyang gipadangat. In verse 7, they don't move around from home to home, stay in one place, eating and drinking what they provide. Ayaw pagbalin-balhin, atod pa sa lain-laing balay, pabilin kamo ni adtong balaya nga ni dawat ni nagmalipayon nga kadung sa pulong sa Ginoo nga maampuan. Ug matud pa, kaon ug inom sa ilang idalit kaninyo kay ang mamumuo angay gayud na suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Sumutong dili padala og kwarta, bag or sa panadiha, kay ang Dios mamuhat maga-provide. So dili kun magbalhin-balhin og balay kung asa dapita dito magpundo. Ug matud pa kung unsa ilang idalit is dawaton, matud pa dawaton inyong kaunon, matud pa kaon og inom sa ilang idalit kaninyo kay ang mamumuo angay gayud nga suhulan. Ayaw pagbalin-balin gikan sa usa ka balay ngadto sa balay. Verse 8, kun moadto kamo sa usa ka lungsod nga dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. So unsay giserve ta nila, idalit, kauna o dawata. Ayuha ang mga masakiton ni adtong lungsura ug ingna ang mga tao didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. So dakan ang instructions ni Lord, no, nga heal the sick, ayuha gyud ang masakiton. Mo na purpose ni Lord nga ang mga masakiton iyang tabangan, ayuhon niya. So kalipay ni Lord nga makatabang sa mga katawhan kung dawaton siya o dawaton ang mga alagad, kay na ay mabuhat, na ay matabang ang mga alagad si Ginoo kung kinasing-kasing or gidawat sa mga katawhan. Heal the sick and tell them the kingdom of God is near you. Isulti jud sa ila ka nga ang hinggarian sa Dios, matud pa hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. So gusto ni Lord nga mohari siya sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing, sa atong pamilya, sa atong dapit, kay para nga
kabaton ta og kalinaw kalipay kasiguruan kadaugan nga magpuyo ning kalibutan na kay kung dili siya mohari sa atong kinabuhi, sa atong pamilya o sa atong dapit, mo lagi na ang yawa mo'y magkari-ari o kuyaw ang sa ni mahitabo kay gubot. Okay, so dinhi ayuha ang masakiton og ingna sila, the kingdom of God is near you now. Ang kingharian sa Dios, ang paghari sa Ginoo hapit na moabot ya kaninyo. So gusto gid ni Lord nga mangilabot siya sa atong kinabuhi, mohari siya sa atong kinabuhi. Para kung mohari siya sa atong kinabuhi is naay kausaban, naay kabag-uhan na diin makapahimuot sa Ginoo. In verse 10, apan sa dihang moadto kamo sa usa ka lungsod ug dili kamo nila dawaton, wala kamo ngadto sa kadalanan ug ingna ninyo ang mga tao. Okay, so naay situation dili, example na po ni Lord nga kung moadto sila sa usa ka lungsod ug dili kamo dawaton, dili ka dawaton kay dili sila ganahan atod pa. So naay mga ingana no, naay mga tao dili ganahan mo abi-abi mo dawat sa alagad si Ginoo, which murag ilang gi sa likway gibalibaran ang pabor, ang panalangin nga ila untang madawat. Ingon si Lord, gula kamo ni ngadto sa kadalanan ug ingna ninyo ang mga tao sa kaingon. So ingon sila ayog pamugos kung dili mo dawaton at tumuglain gula mo sa kadalanan didto mo sa kadalanan matud pa. O ngayon nga unsa may isulti dayon at tong mga tao nga dili mo dawat sa mga alagad si Ginoo, dili mo mudawat sa pulong si Ginoo. Bisan ang abog sa inyong lungsod nga mitapot sa among mga tiil, among taktakon agig pasidaan, pato kaninyo apan timan-i nga hapit na maghari ang Dios. So grabe no, na negative na bisan ang mga abog nga sa inyong lungsod nga mitapot sa among tiil, taktakon agig pasidaan bato kaninyo. So luoy bisan ang abog sa ilang dapit nga mitakbi kuno sa tiil sa mga alagad sino taktakon sa ato pa, wala jud, luoy sila. Luoy sila nga kuan nga ang chance nga kuan ni Lord sa ila ka forfeit, mawagtang lang. So atong masayran ani nga story nga ang presensya sa mga alagad si Ginoo nga gipadala si Ginoo, dako gid siya makatabang, dako siya og kaymuan. Busa kung mudawat sa mga alagad si Ginoo nga iyang gipadala, aduna gyoy dako nga pabor, dako nga panalangin. Ingon dili kanina, ang masakiton ayuhon sa Ginoo. Heal the sick. Pag-declare of blessing. Sa inyong pag-declare of blessing, panalangin, pag-igdait, ang madinawaton mahitabo na sa ila ka. Apan ang dili madinawaton masukihon, ma-withdraw to nga blessing, ubalik ra sa mga alagad sa Ginoo nag-declare. Muna gingon sa Ginoo. Okay. O ang pasidaan
kung dili sila mo dawat. Sultian ko kamo nga sa adlaw sa paghukom mas grabe pa ang katalagman nga mahiaguman ni adtong lungsura kaysa Sodoma. So unsay pasabot, ang mga dapit, ang mga tao nga dili mo dawat sa mga alagad sa Ginoo, dili mo dawat sa pulong si Ginoo, lain kaayog mga sinultian, lain kaayog mga tinan-awan, lain kaayo ang tanan. Ingon sa Lord, sa adlaw sa paghukom mas grabe pa ang katalagman nga mahiaguman ni atong lungsura kaysa Sodoma. So nga aday katalagman gyud nga moabot anang dapita, anang mga lugara kay moodyo na ang silot nga dangatan kung ang tao mo dumili sa pagdawat sa mga alagad sa Ginoo. Nga diin ingon pa sa verse 1 nga gipadala ni ang 72 ka disciples or tinunan sa mga lungsod o mga dapit nga iyang giplanuhan nga bisitaan. So the presence of the servants of God, the true servants of God, the presence of the true servants of God who are sent by the Lord, representing the presence of the Lord. And kung na ang presence ni Lord na siya buhaton, na ay blessing. Pero kung balibaran sa tao, kana nga chance, kana nga favor, kana nga panahon, matod pa, opposite ang mahitabo. Opposite ang mahitabo. So, unsay pasabot? Atong kinaiya is madayag jud kung kinsa ang naghari sa atong kinabuhi. Unsa nga espiritu ang naa kanato? Kay kung naa kanato ang espiritu sa Ginoo, atong ma-discern, atong mamatikdan nga iya na sa Ginoo nga alagad o angay nato nga dawaton, angay nato takuron, angay nato paminawon. Kay aron mahibaw ta sa mensahe sa Ginoo, aron mahibaw ta sa impormasyon nga angay nato mahibaw-an ug unsa di ay ang mensahe sa Ginoo, plano sa Ginoo. Okay, in verse 13, negative, nagisgot siya og kaalautan. Alaot ikaw Corazin, ug alaot usab ikaw Betsaida. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo nangahimo pa unta didto sa Tiro ug sa Sidon, dugay na untang naghinulsol ang mga tao didto ug nagpakita niini sa paglingkod nga nagsulog og bising sako ug nagbudbud ug abo sa ilang kaugalingon. So naay mga dapit nga gideklara sa Ginoo nga naay kaalautan nga ilang masinati or mudangat sa ilang dapit. Nganuman kay wala sila hinulsol, nagsigi sila og reklamo, nagsigi sila bagulbol. So isa awa alaot ikaw Corazin, what sorrow mo alaot kamong taga Corazin ug Betsaida, kay kung didto pa kuno na kuan ang milagro atod pa, for if the miracles I did to you had been done in wicked Tyre and Sidon, their people would have repented of their sins long ago, clothing themselves in burlap, throwing ashes on their heads to show their remorse. Kay nganuman, kay kung hinulsol pa kuno sila sa ilang mga sala, pinaagi sa pagpakita sa mga ilhanan nga naginulsol sila, matod pa
nagsuot sila og kining sako nga ina, nagbutang sila og abo sa ilang ulo sa pagpaila nga sila naghinulsol. Atod pa is makuan unta sila, maluwas unta sa katalagman apan kay wala man nila buhatan na, wala man nila takurang Ginoo, wala man nila takurang mga alagad si Ginoo. Grabe kuno ang dangatan nga katalagman. Grabe nga dangatan, grabe ang dangatan nga katalagman. Okay, for example, si Jonas gipadala sa Ginoo sa Nineveh, kay grabe na gyud ka mga dautan ang mga tao dito. Unya si Jonas tungod sa kadautan sa mga tao dito, nahadlok siya, wala siya ni paingon dito, misakay siya barko paingon sa Tarshish, pero nasuko si Lord kay nisibat siya sa plano sa Ginoo nga siya isugo dito para mag warning sa mga tao o magpasidaan nga angay sila maghinulsol. Kay kung dili sila maghinulsol, grabe nga katalagman ang ilang pagasagubangon. So namuhat gid apon ang Ginoo, nagpadala siya og dako kaayo nga kanang bagyo, hangin nga may kuso-kuso sa barko. Grabe gyud. Pati hadlok ka sa mga crew sa barko o muotong nga nagampo sila. Grabe pagampo nila bisag kinsa ang gisangpit. Tingala sila nakamatikod sila nga naara may tao nga relax kay dito sa tumoy. O ilang nasayran nga siya ang hinungdan nga nasuko si Lord ug ang dagat nag-alabruto o labay nila si Jonas sa dagat. Kay siya na kayo paglabay ato nila kang Jonas sa dagat, nilurang ang dagat o matod pa tungod sa ayaw gyapos Ginoo, bisan ni supak si Jonah, naggamit si Lord og isda nga dako, mooy ni tukob ni Jonah aron mas safe siya, ug ang isda gidala siya sa baybay sa Nineveh para dito siya giluwa para nga matuman ang kagustuhan ni Lord nga dito gid siya magwali. So naay mga katalagman mo abot tungod kay nasuko si Lord. Nasuko si Lord. So gusto ni Lord nga dili unta may tabo ang katalagman, dili kay ang katalagman nagrepresentar na siya kasuko ni Lord. Unsa man katalagman, bagyo, linog, sunog, kamatayon, mga negatibo, nagrepresentar nagkapungot ni Lord kay wala siya nalipay sa mga tao nga naa diha, wala siya nalipay nga naay mga tao nga mo disobey niya, dili mo patuon niya, dili mo sunod sa iyang plano katuyuan. Okay, so naay mga dapit nga gitunglo sa Lord tungod kay ang mga tao nga naa didto wala ni bali-bali sa mga mensahe sa Ginoo, wala ni bali-bali sa mga alagad sa Ginoo nga nagdala og mensahe para sa ilang kaugalingon nga makahibalo sila unsay plano sa Ginoo ug makahinulsol unta sila. It's a chance for them to repent. But kung ang kasing-kasing nila giharian na sa kaaway, dili gid sila panig sa Ginoo, mo batok gid sila sa Ginoo. Okay, so muna sa verse 13. So verse 14, sa adlaw sa pagkukumas kaluy-an pa unya sa Dios ang Tiro ug ang Sidon kay sa kaninyo. So mga tao sa Corazin ug sa Bethsaida
mga grabe gid, mga tig-a, dili sila mudawat sa pulong sa Ginoo. Tig-a kasi ingon si Lord, mas kaluy-an pa daw sa Dios ang Tiro ug ang Sidon kaysa kaninyo. So naay mga dapit nga gi-appreciate ni Lord kay mga tao dito madinawaton sa alagad si Ginoo, madinawaton sa pulong si Ginoo. So dili lang daay dapat dawaton nato ang alagad si Ginoo, kun dili dawaton po nato ang mga pulong sa Ginoo. Kay walay pulos nga dawaton nato sila apan dili nato dawaton ang mensahe nga gipadangat sa Ginoo ngadto kanila. So naay mga mensahe lain-lain nga mga mensahe gihatag ni Lord depende sa mga dapit o mga tao gipadtuan ni Lord. So ingana pareha atong gipadangat ni Jonah nga mensahe sa Ninive. Sakit siya. Dili siya kanang unsa ni kining panghapuap yan siya. Pag hinulsol mo kay laglagon sa Ginoo ang inyong dapit. Grabe yun nga wali. Naay katalagman ipadangat sa Ginoo nining dapita kung dili mo maghinulsol. Sa ato pa ang response sa tao sa mensahe sa Ginoo is importante kaayo. Kung ang response is pagdawat, paghinulsol, dako ka siya kaymuan nga ang katalagman nga isip kapungot sa Ginoo nga iyang ipadangat dili na niya ipadayon kung ang mga tao maghinulsol. Regardless of our religion, because God is not after of our religion. God is after of our repentant spirit. Again, God is not after of our religion, but God is after of our heart, repentant spirit, repentant heart. So kung dili ang atong kasing-kasing mahinulsulon, kung dili masukihon, reactive, masuko si Lord. Ug mo din na ay katalagman. Ug wadi man kita gustong katalagman, dili man ta gusto mga negatibo nga mga panghitabo. Pero mahitabo na kung ang mga tao tig-anan kasing-kasing. Dili maabi-abihon sa mga alagad si Ginoo o dili madinawaton sa mga pulong sa Ginoo. Ay mga panahon nga ginapadangat sa Ginoo yung mga alagad para warningan ang mga tao diha tungod kay angay sila warningan kay naanay gi andam ni Lord nga katalagman tungod sa mga binuhatan sa mga tao diha. So kung dili mudawat ang mga tao kay nasuko sila kay ang mensahe sakit, pait, halang mas grabe kad kuyaw ang epekto sa katalagman. So ingana og verse 15, og ikaw Capernaum, buot mo bang ituboy ang imong kaugalingon ngadto sa langit? Ibanlod kay noon ngadto sa impyerno. Ay grabe, no? And you people of Capernaum, will you be honored in heaven? No, you will go down to the place of the dead. So na ay dapit na di na mga tao, grabe gid kadaotan. O gitakda na ni Lord ang dapit nga ilang painganan. Kinbalik ko nako na ay dapit nga gitakda na ni Lord ang ilang painganan tungod sa ilang pagkadaotan. And one of that places is the Capernaum. Matod pa. Og ikaw Capernaum, matod pa, sana to. Buot mo bang ituboy ang imong kawalingon ngadto sa langit? Ibanlod kay noon ngadto sa impyerno. So na ay mga dapit nga grabe gid kadaotan ang mga tao dito. Tig-adjud kisanan. Astig jud kaayo. Og ingon ni Lord,
ipadayag na asa sila paingon, unsa ilang destination, unsa ilang destiny, asa ilang destiny. So our character reveals our destiny. Our character is the determiner sa atong paingnan kung unsa ba, asa ba. So, ang Chorazin daw kuno o Capernaum is, ang mga tao sa Capernaum, mga tig-aman sila. Ang ilang paingnan ngadto sa impierno, sa dapit sa kalaglagan. In verse 16 na ta. Unya miingon siya sa iyang mga tinunan, ang mamati kaninyo, mamati kanako. Ug ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako. Ug ang magsalikway kanako, magsalikway kaniya sa nga nagsugo kanako. He said to the disciples, any who accepts your message, ang mudawat sa inyong mensahe, idawat usab kanako. Ang nisalikway kaninyo, nisalikway pod kanako. O ang nisalikway kanako, gisalikway pod sa Ginoo nga nagpadala kanako. So ang mga laruhon na to, nga ang mga alagad si Ginoo, mga tinuod nga alagad si Ginoo, kay naa may uban nagpakaarainon nga alagad si Ginoo. Ang mga tinuod nga alagad si Ginoo gipadala ni Lord, kay gusto niya nga bisitaan ang mga dapit, bisitaan ang mga tao nga na dito og mapasidadaan sila, mapadangatan sa mensahe sa Ginoo. Ang mudawat nila, gidawat pod sa Ginoo. Ang musalikway nila, isalikway pod sa Ginoo. So, our response sa mga pinadala sa Ginoo, basihanan ka na unsay atong dangatan. Isalikway ni Lord ang magsalikway sa mga alagad. Panalanginan si Ginoo, amo panalangin siyang alagad. Talikdan si Ginoo, ang mutalikod pod sa alagad si Ginoo. Daw nga nasuko, kawa ganahi. So, naka-record ta na daw through sa CCTV, pag-apot sa paghukom, ipadangat na. Nagpadala na ko ninyo galagad, anak nga mga lugara. Ipadangat itukin sa mga alagad, ipadangat ni Lord. Apan wala ninyo siya dawataw, wala ninyo siya paminawa. Usa, dili pod ko maminaw sa inyong hangyo karon. So ingana, wala dili na gikinanglan og witness sa panahon sa paghukom ni Lord or saksi, dili na kinahanglan witness or saksi. Ipadayag ni Lord ang iyang na kita pinagi sa sitwasyon CCTV niya nga mao na inyong response sa dangin nagpadala ko mga alagad sa Ginoo. So ingana ka makalilisang, dili ta maka escape, dili ta makasibat, kay recorded ta na ni Lord, o dili mawala yung record, dili mapapas yung record. So verse 17, when the 72 disciples returned, sa dinibalik na ang 72 niya katinunan sa mga dapit nga iyang gipadala, kay gusto niya bisitaan. They joyfully reported to him, malipayon gid silang nag-report kang Jesus. Lord, even the demons obey us when we use your name. Malipayon sila, no? Sa Lord, bisan ang mga demon spirit ni obey namo sa diyang gigamit namo ang imong ngalan. So, di ba ganina, I am sending you, remember that I am sending you as lambs among the wolves.
ako tamong ipadala ingon nga mga lating karnero taliwala sa mga lobo. Kasi pasabot ni Lord nga mga tao nga pag-adtuan nila daw mga lobo, mga isog daw mutukob. Pero dili pasabot nga hamak ni Lord ang iyang mga katawan. Kung dili mapadayag nga ingana siya nagprotect. Kaya ngon pa niya ang mutuo ni Jesus ubanan niya. I will be with you wherever you go to the ends of the earth. So ang tanan nga mo alagad sa Ginoo, musugot sa sugo sa Ginoo, ubanan sa Ginoo. Muna bisag unsa ka mangtas ang mga tao na ato dito, bisag unsa ka strong ang mga demons na adito, kung si Lord mag-uban, they could not able to harm because provided na ang protection ni Lord. Nagsaad na siya, protection na niya ang mga nisugot sa iyang mando, nisugot sa iyang sugo. So, bisan tuod og daw mga lubo ang mga tao nga pagadtuan sa iyang mga tinun-an, mga bangis sila, o daw mga nating karniro ra sila, pero dito makita nga diin ang protection ni Lord, ang pabor ni Lord is iya jong ipadangat. So mauna nga dili ta magkahadlok unsa nga klase nga mga naong, unsa nga klase na nga dapit nga atong pagatuan, kay si Lord dili ta niya pasagdan, ubanan ta niya kana gid ang atong dumdumon nga promise ni Lord nga naay kasiguruan, I will be with you wherever you go. Kung mag-obey mo nako, sadyang ipadala ko kamo sa mga dapit nga diin daw mga lobo ang ilang mga kinaiya, daw mga lobo ang ilang itsura, mga wolves ang ilang mga itsura, mga wolves ang ilang mga kining kinaiya. Ayaw mo kadok because ang mga lobo is dili makaunsa kaninyo kay inubanan kuman kamo. So, grabe no, that 72 disciples joyfully reported to Jesus, saying, Lord, even the demons obey us when we use your name. Bisan ang mga demons ni obey namo, ni tuma namo sa diyang gigamit namo imong ngalan. Why? There is power in obedience. If we obey the Lord, the anointing, the power that He will give us is greater. That even the demons will obey us if we are obedient unto the Lord. Again, if we are obedient unto the Lord, demons will obey us because the power of God is upon those who are obedient to Him. Lahi ang power, ang anointing nga ihatag ni Lord sa obedient niya mga alagad, obedient niya mga anak. Even the demons will obey us if we obey unto the Lord. So never the demons will obey us if we have no obedience before the Lord. Isa dyan na atong timanan. That is why the more we obey unto the Lord, the more we are victorious, we are strengthened, we are empowered, we are effective and efficient diya sa pagpamuhat sa bulaton sa Ginoo. So, balik ko na ko sa Luke 10:17, when the 72 disciples returned, nibalik na sila ikan sa ilang assignment ng ipadtuan ni Jesus. They joyfully reported to Jesus, saying, Lord, even the demons obey us when we use your name. Wala na ingon si Jesus. Yes. Nga kanang wala ni kuan si Jesus nga ano ko, but ingon si Jesus, yes, he told them, I saw Satan fall from heaven like lightning. So kung mo rebuke di ita, maggamit ta sa ngalan ni Jesus, i-rebuke ang demon spirit. Ang demon spirit is mahagbong, mapildi, matud pa, o mahagbong daw kilap. I saw Satan fall from heaven like lightning. So, kapilihan sa kaaway ang madangat
kung mag-obey ang mga alagad si Ginoo. And then ingon si Jesus verse 19, look, I have given you authority over all the power of the enemy. Nagpasalig si Lord nga gitagaan niyag power and authority ang iyang mga anak, mga alagad nga nag-obey kaniya. Dili lang to heal the sick, to raise the dead, to cleanse the lepers, but nga ni Lord, power and authority over all the power of the enemy, and you can walk among snakes and scorpions and crush them. Nothing will harm you. Nga bisan ang mga bitin, mga tanga or scorpions, matud pa, dili makaunsa kaninyo. Dili na ingon nga kanang sana ining pasalig-salig lang, patinuod syud na. And kami sa deliverance na team, we encountered that many times ang iyang kinaiyak na snake. Isa makita na mo sa visions, o nga na tao nga ang espiritu nga naa kaniya sa sulod, nakasulod is daw bitin, daw scorpion tanga nga kanang mabangis nga pwedeng mo sakit na to, mo daot na to, mo patay na to. But ingon ni Lord, don't worry. Do not worry. Ay kabalaka, ay kahadlok. I have given you power and authority over them. Kano? I have given you power and authority over all the power of the enemy. Over all the power of the enemy. Kung naigahom ang kaaway, ingon si Lord, dako pa akong gahom gihatag kaninyo, bato kanila. We have to stand in that verse. We have to remember this verse, that Jesus has given us already the power over all the enemy, against the enemy. Tanan nga power sa kaaway, atod pa gitagaan na ta og gahom patok sa ilang power. That's our assurance when we are sent by the Lord para magamit. We should not doubt the statement of Jesus, but we have to stand on it and believe on it and use it so that we can help a lot of people and we can experience the miracles using that power and authority that Jesus has given unto us. That is why kung namuha ta sa bulaton si Ginoo, the more we grow, the more we know the Lord, because we can see miracles, we can experience how the power of the Lord moves. Inga na siyang igsuon. Dili ta mo grow pag-ayo if we don't go to the places where God wants us to go to do the instructions of the Lord. So, gusto ni Lord nga motuman ta sa iyang sugo. Kay, di ba, kung magdako na, mag-grow na ang bata, ginasugo na siya. O dapat po musugot sa sugo para makatabang. So, nga na, kung mugo ta, o mudo, mulbuhat sa gipabuhat ni Lord, gipaduan ni Lord, nakatabang na ta. Himuot na ta ni Lord. So, our excuses of the commands of the Lord nga on sa pagisugot ni Lord sa atua will not please the Lord and will not help us grow, will not help us favored by the Lord. Nga na. So, hindi but don't rejoice, kan lipay man jud kay sila, kay lagi even the demons obey them when they use the name of Jesus, the 72 disciples. But ingon si Lord, ayog kalipay
nga nag-obey ang demon spirit sa inyo, ha? Pagkalipay noon kamo, that your names are registered or written in heaven. So gusto ni Lord dili ta magpasikarbo sa mga milagro nga nakita na to na gi-perform ni Lord through sa atong pag-obey niya, but magkalipay ta nga atong ngalan nasulat sa libro sa kinabuhi. Kaya nga naman na ay mga tao nga nakahimog milagro sa kalibutan, pero wala nasulat ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi because they did it boastfully, they did it dili sa ngalan sa Ginoo, because na ay power ang kaaway. And when that power is not from God, it's from the enemy, kaya may power sa kaaway sa to. Again, I've given you authority over all the power of the enemy. Naay power ang enemy. Naay power ang enemy. Patingon si Lord, gitagaan tamog power. Makigbatok sa power sa kaaway. So, believing His word, believing that word will help us victorious against all the powers of the enemy. So we need to know that, we need to remember that. Grabe na. Okay. And verse 21, yung dini, at that time, Jesus was filled with the joy of the Holy Spirit. Pertidyo ko nung punuan ni Jesus sa kalipay sa Espiritu Santo. Why? Because yung 72 disciples nga dili ingana ka hamtong sa kining pag-alagad, pero naa sila obedience. Ay mga believers, na mga Christians nga dili pa kay hamtong pero na obedience. Bago pa sila, pero naa sila obedience sa Ginoo. Pareha ni David. Dili pa si David kanang train sa pakig-away. Dakan kay mga sakop ni King Saul nga train sa pakig-away. Si David is kuan siya, bago lang, bata pa. Pero kay gipadayag ni Lord nga kung naatay dakong pagtuo sa Ginoo, nakailata sa Ginoo, ibarugan na to yung pulong, madaog unta batok sa mga hanas na nga makig-away, because dili na pinagi sa tinakanon. Atod pa, it's not by might nor by power but by the Spirit of the Lord we can defeat the enemy, because the Spirit of the Lord is upon us, within us, if there is obedience in us. Kung naatay obedience, mag-obey ta ni Lord, utungan ta ni Lord, ang Espiritu sa Ginoo na akin na to, ug mo din na maghatag na to, ug kahong nga abuntog na to ang kaaway. So Jesus was filled with joy of the Holy Spirit, as he said, and he said, Father, O Lord of heaven and earth, thank you for hiding these things from those who think themselves wise and clever, and for revealing them to the childlike. Yes, Father, it please you to do this way. Alipay si Lord nga dili nga diin bisag bata pa sila tan-aon, dili pa sila hamtong, apanay obedience. Naay kaisog, dili sila makadlok sa kontra. Kaya ang ilang kadlok nasa Ginoo. Manadlokon sila sa Ginoo. They don't want to disobey the Lord. Isa nga reason, isa nga manifestations nga we fear the Lord. We don't want to disobey Him. Di tapos to magsupak-supak niya. And that's the manifestation that we fear the Lord. Matod pa. And in verse 22, verse 22, sa kanang verse 22, gitugyan kanako sa akong amahan ang tanang butang
walay nakaila sa anak gawas sa amahan o walay nakaila sa amahan gawas sa anak o kanila nga gipili sa anak aron pailhon ni kinsa ang amahan matod pa sa pulong sa Ginoo. My Father has entrusted everything to me, and no one truly knows the Son except the Father, and no one truly knows the Father except the Son, and those whom the Son chooses to reveal. Gidayag diri nga gisalig na samahan ang tanan ngadto kang Jesus. Ug matod pa, no one knows the Son, walay nakaila sa anak gawas samahan. And no one knows the Father except the Son, walay nakaila sa amahan gawas sa anak. And those whom the Lord chooses, He revealed. O kung kinsa gipili sa Ginoo, iyang ipadayag kaniya kinsa siya. When they were alone, he turned to the disciples and said, "Blessed are the eyes that see what you have seen." Sa diha nga sila na lang ni atubang si Jesus sa mga disciples maingon, bulakan ang mga mata, matod pa, blessed are the eyes that see what you have seen. Bulakan ang inyong mga mata nga nakita sa inyong nakita. And I tell you, many prophets and kings long to see what you see. Usultian ko kami daghan mga propeta na nagtinguha nga makita ninyo ang inyong nakita. So na mga tao nga wala sila kakita sa nakita sa uban. They don't see they did not see what others saw. Ingon sila kan propeta mga hari ang gusto makita sa inyo nakita apan wala sila kita. It is the miracles, the hidden things, the unbelievable things. Wala nila nakita. Pero nakita ang mga 72 disciples. But they didn't. Balik ko na po. I tell you, many prophets and kings long to see what you see, but they didn't see. And they long to hear what you hear, but they didn't hear. Nagtingwa sila usab ang mga propeta, dagang propeta, mga hari nga makadung sila sa inyong nadunggan. The voice, the message coming from the Lord. That is why they cannot believe nga, ingana, nakadungog ka sa mensahe sa Ginoo. Dili sa katuo. Because wala nila nadadawat na nga gift. And usay makiglalis sila sa atoa. Because they don't believe what we hear. They don't believe what we saw. They don't believe the miracles that God performed. Because that gift was not given from them. Was not given for them. Because ikatag lang ni Lord ang mga gasag milagro sa mga tao nga muope, mutuman niya. Wala excuses. Bisag bag-o pa ka kung naay obedience na miracle. Bisag dugay na ta kung wala tay obedience, dili tapiala ni Lord sa iyang gasa. Dili ni pakita ni Lord yung gasa. Matod pa sa pulong sa ino. So many prophets and kings long to see what you see, but they were not able to see. Many of them also gusto makadungog sa inyo na dunggan apan wala sila kadungog. So dili na to ikalalis nga naadyoy nga daan na dugay na sila, wala sila ka-experience, wala sila kadungog ana nga mga kasinatian, wala sila ka-experience ana. But ang mga bag-o nga diin na ay kasing-kasing nga obedient, masinungtanon, maisugon, madasigon, naka-receive. So we should not be surprised about it. Nag-ingon na gid si Lord ana. So bahala dili sa magtuo, basta si Lord nagpadayag na to o
thumbs up si Lord. Don't be affected with what they say. Just go on. Just continue to obey me. Kay aron nga dako nag trabaho mabuhat sa blaton. Kay gamay ra lagi ko na magbubuhat daghan na ani ko nun. So God will continue to bless us as we continue to become a blessing by obeying the Lord of all His instructions and commands. We cannot be a blessing if we disobey the instructions and commands of the Lord in our lives. And that blessing will just follow if we have obedience unto the Lord. Ang panalangin mo abot ra gid mo sunod ra gid na kung naatay pagkamasinungtanon sa Ginoo. Because blessing will follow kung mo follow pud ta ni Lord. So God will bless us with the spirit of obedience. And when there is a spirit of obedience, blessing will just follow. Miracles will just follow also. So thank you for watching. Let us pray. Father God, thank you so much in pulong. Continue to bless us with a good kind of heart, with great faith in you, Lord, nga mo-obey. Moadto sa mga dapit nga daw na mga mabangis nga mga tao, mabangis nga espiritu daw mga lobo. But as long as you are with us, Lord, we have nothing to be afraid of, because you could able to protect us from those spirits, O Lord God, and mga babangis. Kay ikaw, Diyos, nga magnalipod samtang ikaw magauban ka namo. Salamat, Lord, sa mga 72 disciples na imong gipakitaan sa imong bakong milagro, that even demons obey them when they use your name. And you've given them power and authority over all the power of the enemy. And the same thing also you will do unto us. You will give unto us. Because as long as we are your disciples and we obey you, the same power and authority you will give unto us. Thank you, Lord. Blessed be your holy name. Continue to move in a mighty way. Continue to touch the hearts and minds of your people to be obedient to you, to be strong and courageous, to fight the enemies, so that miracles we can see and we can able to glorify you, Lord. And you will be glorified. You will rejoice with us for such obedience. Ay makita ka na mo. Dalaygon ka sa katapusan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you for watching. God bless us all. And happy Sunday. Let's proceed to prayers now.